natin siya. Luwalatin natin siya. Tunay, dakila ang ating Diyos. Hallelujah. Dakila ang kanyang mga gawa sa buhay natin. Purihin ang Panginoon. Purihin ang kanyang kadakilaan, ang kanyang katapatan, ang kanyang kabanalan, ang kanyang kagandang loob sa buhay natin, ang kanyang pagmamahal sa buhay natin. Tunay, dakila ang Panginoon sa buhay natin. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Purihin ang iyong dakilang pangalan sa mga sandaling ito. In Christ alone, I place my hope, my trust. Hallelujah. At ibibigay kong lahat ng kaluwalhatian sa iyo. Dahil ikaw lamang may gawa ng lahat ng ito, Diyos, sa buhay namin. Tunay, napakadakila ng iyong mga gawa. Hindi mapapantayan ni numan ang iyong pagmamahal, hallelujah, sa buhay namin. Na ibinigay mo ang iyong sariling buhay, Panginoong Diyos, upang kami na mga patay, hallelujah, ay maging buhay na buhay sa iyo, sa iyong harapan ngayon. Oh, hallelujah, napakadakila ng iyong mga gawa. Purihin ka sa araw na ito, O Lord. Aluwalatiin ang iyong dakilang pangalan. Hayaan mo ng aming kaluluwa and all that are within us, hallelujah, ay magpuri sa iyo, Panginoon. Panginoon, hallelujah, mula sa aming mga kaluluwa, hayaan mo na magpuri sa iyo, Diyos, hallelujah, sa mga sandaling ito. Mula sa aming kaloob-looban, ang lahat na nasa amin ngayon ay magpuri sa aming Panginoong Diyos na napakabuti sa amin. Minsan pa, dakilang Diyos, muli kami lumalapit sa iyo sa mga sandaling ito. Ang patuloy na pagsamba, patuloy na papuri, ay aming patuloy na inaalay sa iyo. Dahil tunay, karapat-dapat ka, O Diyos, sa lahat ng mga karapat-dapat. Iaalay namin ang lahat para sa iyo dahil ikaw ang nag-iisa. Ikaw lang ang nag-iisa na Diyos, hallelujah, na dakila at walang kaparis, walang kapantay. Ikaw lang ang Diyos na banal. Ikaw lang Diyos na dakila sa lahat, hallelujah. Purihin ka sa araw na ito, Diyos, napakainam ng iyong mga pagkilos. Salamat sa iyong malumanay na presensya sa aming kalagitnaan. Hallelujah, mula sa aming kalooban ay aming nakikita, aming nararanasan ng iyong pagkilos at paggawa, O Diyos, sa mamagitan ng iyong mga salita, hallelujah, na buhay sa aming kalagitnaan. Tunay, hindi ka patay, buhay ka, ikaw ay nabuhay na maguli, O Diyos. At ito'y aming patutunayan sa buhay namin dahil marami kaming karanasan, hallelujah. Aming naranasan, aming nasaksihan, O Diyos, aming nahipo sa mamagitan ng pananampalataya. Aming nakita sa mamagitan ng pananampalataya ang Diyos na buhay, hallelujah, at dakila sa aming mga buhay na patuloy na nagbibigay ng kagalakan na hindi masayod, na hindi mapapalitan ng sanlibutan. O Diyos, purihin ka, hallelujah, sa bawat sandali ng aming mga buhay. Purihin ka sa bawat pagkakataon na iyong ibinibigay. Pupurihin ka namin, O Diyos, ng buong puso at buong kaluluwa. Buong lakas ay nais naming ibigay sa iyo sa mga sandaling ito. Panginoon, tunay, napakadakila ng iyong mga gawa sa buhay namin. Katulad ng sabi ni David, they cannot be numbered. Hindi namin maisa-isa ang iyong kadakilaan, ang mga gawa mo na napakabuti, napakalawak, napakadakila ng iyong mga gawa sa buhay namin, O Diyos. Kung aming isa-isahin, kukulangin ang mga panahon, Panginoong Diyos. Dahil ganyan ka gumawa sa iyong mga banal sa huling panahong ito. Hallelujah. Tunay, hindi ka nakakalimot sa iyong mga pangako. Hallelujah. Hindi ka nakakalimot sa iyong mga salita, O Diyos. Hallelujah. Hindi ka kailanman nakalimot ng katulad ng tao na madalas makalimot, O Diyos. Hallelujah. Sa iyong mga gawa. Pero Lord, hayaan mo, narito kami. Hayaan mong alalahanin namin muli ang iyong mga gawa sa mga sandaling ito, O Diyos. Hallelujah. Ang iyong mga dakilang gawa sa buhay namin. I believe may karanasan ng bawat isa sa amin. May karanasan, Lord, sa mamagitan ng pananampalataya ang bawat isa. Mula nang kami iyong tawagin, hallelujah, katulad ng aming mga inawit, Panginoon, inibig mo na kami, Panginoon, hallelujah, hindi pa kami nakikita sa sanlibutang ito, linuwal sa sanlibutang ito, ay inibig mo na kami, Panginoon, hallelujah, minahal mo na kami ng lubusan. And that's why, Lord, anong ang dapat namin ipangamba, Panginoon, kung ikaw ay nasa amin, hallelujah.
Sino ang laban sa amin? Purihin ang Panginoon. Walang makapaghihiwalay sa amin. Hallelujah. Sa pag-ibig mo na iyong ibinigay para sa amin, O Diyos. Wala kahit kaubaran, kapigatian, ni ang mga bagay sa kasangkalangitan, in all principalities, Lord. Mga bagay na hindi nakikita in depths, in heights, hallelujah. Walang makapaghihiwalay sa pag-ibig mo, hallelujah, na yung ibinigay sa amin. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon sa araw na ito. Maraming salamat, Lord, sa napakainam na yung biyaya sa buhay namin. Napakayaman ng iyong biyaya, tunay, O Diyos, sa buhay namin. Kami lang madalas magkulang at makalimot sa iyong mga salita at sa iyong mga pangako. Hayaan mo na yung patuloy na ipaalala sa amin ang iyong dakilang gawa sa buhay namin. Ang iyong pag-ibig na iyong ibinigay, inalay ang iyong sariling buhay para kami, O Diyos, na mga patay sa kasalanan ay mabuhay sa iyong harapan. Kaya't Lord, hayaan mo muli na kami iyong patuloy na pagpalain sa hapong ito. Patuloy na yung saga ng mga pala ay dumaloy sa aming kalagitnaan ng mga pag-uusap ng iyong salita, O Diyos. Maaring kami maghanda ng iyong mga salita, pero nasa iyo pa rin, Lord, ang pagbubuka ng aming mga bibig, ng aming mga labi sa mga sandaling ito, O Diyos. Kung hindi ikaw ang isang manguna at mangungusap at maglilid sa amin at ipapaalala ang iyong mga salita, wala kaming magagawa, O Diyos. Empty kami sa iyong harapan, Lord. Wala kaming magagawa sa aming mga sarili. Pero Lord, salamat dahil may pangako ka sa iyong mga salita na yung Espiritu ang siyang maglilid at mangunguna at mga patuloy, O Diyos. Hallelujah, na magpapakita, magpapaliwanag, hallelujah, magtuturo sa amin ng mga bagay pa, O Diyos, na nais mo ibigay at patuloy, Lord, na bigyan liwanag sa iyong mga salita sa aming mga buhay. Tunay, Lord, kami dati nasa kadiliman, kaya wala kaming may pagmamalaki sa iyong presensya, O Diyos. Kami mga mangmang dati, Panginoon. Walang karunungan, walang kaalaman, Panginoon, sa iyong mga salita. Hallelujah, sa iyong biyayang ito na amin ngayon tinatamasa. Pero salamat, Lord, kinabagan mo kami, Panginoong Diyos. Salamat sa iyong habag at awa na hindi natatapos hanggang ngayon. Ito'y magpawalang hanggan. Lord, pagpalain mo kami patuloy sa pamagitan ng iyong mga salita sa araw na ito. Habang kami nagpapatuloy sa iyong gawain. Sa iyo namin naalay lahat at pinagkakatiwala sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Everybody say amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Bago tayo maupo, ay magbasa muna tayo ng banal na kasulatan sa hapon ito. Lahat po ba'y masaya, mga kapatid? Napakainam ng kanyang saganang pagkilos sa ating kalagitnaan, mga kapatid. At hayaan natin na patuloy nating i-yield ang ating mga sarili sa hapong ito at patuloy pang malayang dumaloy ang kanyang presensya sa ating kalagitnaan. Psalms 103, verse 1 hanggang 5. Ang mga salitang ito ay lagi na natin nababasa. Hayaan ninyo na sa hapong ito ay patuloy nating namnamin ang mga salita ng Diyos, mga sandaling ito. Psalms 103 verse 1 hanggang 5. Verse 1. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases. Di ba kayo nagagalak yan, mga batid? Who redeemed thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies. Verse 5, who satisfied thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. Everybody say amen to the word of God. Bless you, mga kapatid. Tayo po yung maupo na, mga kapatid. Purihin ng Diyos sa kanyang mga salita. Salamat muli sa pagkakataon na kanyang ibinigay sa atin sa hapong ito. At sa napakainam na sandali, bawat panahon, minuto na kanyang pinagkakalob sa atin. Salamat sa kalakasan. At salamat sa mga may edad na patuloy pang pinapalakas ng Diyos. Magandang hapon po sa atin lahat. Brother Roy, God bless. At sa ating may mga edad na dyan, pinapalakas ba tayo ng Panginoon, mga batid?
Kahit na ang laman ay, sabi ni Pablo, pahina ng pahina, pero ang pagkataong loob ay patuloy na pinapalakas ng Panginoon. I believe ito ang ating karanasan ngayon sa panahon na ito, mga kapatid. Amen? Merong kalakasan talaga na gumagawa sa buhay natin. Dahil hindi natin kakayanin ang magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon kung wala ang kalakasan ng Panginoon. And that's why let's go on. Amen? Gawin natin ang kalooban ng Panginoon. Sa tulong niya, may magagawa ang Diyos sa ating mga pangangailangan. Buhay ba ang Panginoon sa hapong ito, mga kapatid? Praise God. I believe tayo pinagpala kaninang umaga ng kanyang masalita. Tunay na ang biyaya niya ay napakasagana. Ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay hindi talaga lubusang nagagalit. Andun pa rin talaga yung kanyang pagmamahal na hindi nawawala sa kanyang bayan, sa kanyang mga tao. Praise God. Maging ang mundong ito ay mahal ng Diyos, di ba? For God so loved the world. Amen? Mahal niya talaga ang sangkatauhan. Kaya nasa atin na lamang kung tayo sa sampalataya o hindi. Nasa atin na lamang kung tatanggapin natin ang pardon ng Panginoon o hindi. Nasa atin na lamang kung tatanggapin natin ang forgiveness na kanyang inalay para sa atin o hindi. Amen? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. At kung ang sino man sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen and amen. At sa kanila na hindi sa sampalataya, siyempre, meron din naghihintay na kaparusahan. Yan ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Praise God. Naalala ko tuloy ang sabi ng ating kapatid Barbanham sa kanyang mga pangungusap, sa kanyang mga pangangaral. Ang isang napardon na, kung hindi niya ito tinanggap, ay mawawalang bisa kung ano man yung kasulatan o linagdaan na kasulatan upang ikaw ay patawarin sa iyong kasalanan. Diba? Kung hindi mo ito tinanggap o naniwala sa isang kasulatan na ikaw ay pinatawad na ng sinuman, ng presidente. Naalala ko yung isang kwento niyan sa panahon ni Abraham Lincoln, mga kapatid. Na isang sundalo ay napatawan ng bitay o firing squad. At nang dumating na ang panahon na siya ay ipaparing squad at ang yung kaibigan niya, may kaibigan sa isang sundalo rin na humingi ng pabor sa presidente at that time, Abraham Lincoln. At ang presidente nito ay wala sa kanyang opisina, nasa isang lugar at na pinuntahan ng sundalong ito ng kaibigan ng sisitensyahan na ng kamatayan at nakiusap sa presidente na ipardon ang kanyang kaibigan dahil wala naman daw siyang kasalanan. Taniwala ang presidente dahil wala siya sa opisina, mga kapatid, ay sumulat lamang sa isang maliit na papel at sinabi doon, "You are pardoned." At pinirmahan niya Abraham Lincoln at pinadala doon sa opisina sa Bilibid at sinabi ng kaibigan na ikaw ay pinatawad na sa iyong kasalanan at hindi ka mabibitay. Pero hindi naniwala yung kaibigan dahil yung dala-dala niyang papel ay isang papel lamang na parang halos gusot-gusot pa. At di siya naniwala doon na ito'y pirma ng presidente na siya ay pinatawad. At binaliwala niya yun, mga kapatid. At pagdating ng oras, tinanggihan niya ang pardon na yon at nalungkot ng kanyang kaibigan dahil hindi napigilan. Hindi niya tinanggap yung ganong kalagayan na sulat lamang at natuloy ang pagbaril sa kanya. So yun ang sinasabi ng ating kapatid, Barbanham. Diba? At sino mang sumampalataya ay mayroong buhay na walang hanggan. Pero kung hindi tayo sasampalataya, kahit gaano mang kasimple yan, ng mga salita ng Diyos na pinapadala sa atin, sa ating mga puso, pinapangaral, kung hindi natin sasampalatayan, magiging walang kabuluhan ang mga salita ng Diyos, mga kapatid. Amen? At purihin ng Diyos, lahat tayo dito ay tumanggap ng kapatawaran sa Panginoon. Amen? Lahat po ba rito ay pinalaya na, mga kapatid, ng anak ng tao? Praise God. Lahat tayo ngayon ay ganap ng malaya sa mga sandaling ito. That's why let's rejoice. Amen? Tayo magalak, mga batid, sa presensya ng Diyos. There's joy sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Dito lang tayo lubos na nakapagpapahinga.
Tunay sa labas ay talagang maingay, magulo. Ang mga balita, kung ating isa-isahin, ay napaka-sama na, napakagulo. Wala nang katahimikan, wala nang kapayapaan. At sa bawat lugar ay nakikita natin ang galit ng Diyos na binubuhos. Maraming mga lumuluha, maraming mga naghihinagpis. Pero salamat sa hapong ito, purihin ng Diyos sa kanyang biyaya sa atin, mga batid. Hindi tayo nagagalak na sila ay napapahamak. Nalulungkot tayo dahil sa isang banda, hindi nila lubos makita ang liwanag ng salita ng Diyos. Pero thank God, nakita natin sa kadiliman, meron palang kunting liwanag na ating nakita. Praise God. At tayo ngayon ay nag-enjoy ng kanyang biyaya, napakabiyaya ng Diyos. Tunay, mabiyaya talaga ang Diyos, mga kapatid. Siya lang nagsasatisfy ng ating mga kaluluwa. Sino ang gusto pang masatisfy ang ating mga kaluluwa sa mga sandaling ito, mga batid? Tulad ng ating binasa, mga batid, kanina lamang, ating isa-isahin mamaya ang mga benepisyo na binigay ng Panginoon sa atin na hindi dapat nating kalimutan na napakarami palang benepisyo na binigay ang Panginoon sa atin. Hindi lang tong 5 na binasa natin, mamaya isa-isahin natin, napakarami. Katulad nga ng sabi ni David, many are the wondrous works of God. Amen? Maraming dakilang gawa ang Diyos sa buhay ng mga anak ng Diyos. Totoo ba yan, mga kapatid? I believe totoo yan. Kaya, marami tayong testimony, buhay na testimony. At ako'y nagagalak dahil pinapatunayan niya ng Diyos. Una pa na tayo naglingkod, sa mga nauna pang naglingkod, nakita ko yung pananampalataya sa kanila, and that's why narito pa rin sila ngayon, nagpapatuloy, may kalakasan. Amen? May tagumpay, may testimony ng Diyos ay laging provider sa buhay nila. Amen? Amen po ba? Praise God. Purihin ng Diyos. Tunay dakilang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Yes, ang Diyos lamang ang makapagsasatisfy sa atin sa buhay na ito. Wala nang iba, mga kapatid. That's why siya ang ating kailangan. Amen? In Christ alone. Amen? Ating matatanggap ang lahat ng ating mga pangailangan. Ito'y biyaya niya sa buhay natin. Hindi natin lubos na maisip ang kagandahan ng loob ng Diyos sa buhay natin. Kung ating isa-isahin, till now, ay napakabuti ng Diyos. Kahit na maraming ups and down. Amen? Maraming mga karanasan, nariyan mga karamdaman. Yes, truly. Lahat tayo ay hindi exempted sa mga karamdaman, sa mga panghihina ng laman. Hindi tayo exempted dyan sa mga pagluha. Hindi tayo exempted dyan. Pero isang kinakagalak natin ay yung linagay ng Diyos sa atin. Amen? Nakagalakan na hindi na maagaw pa ng kaaway. Amen? Praise God. Kahit anong gawin niya, narito na yung gawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi na yan maalis, mga kapatid. Ito'y biyaya ng Diyos. That's why lagi tayong may tagumpay sa Kanya, mga kapatid. Kaya't habang ang biyaya niya ay sumasagana, ating samantalahin. Amen? Na gumawa ng mabubuting gawa na galing sa Diyos. Amen? Kaya sabi ni Pablo, habang ang biyaya ba ay sumasagana, ano ba ang dapat natin gawin? Magkakasala baga tayo? Huwag nawang mangyari. Amen? Magpapatuloy baga tayo sa mga kasalanan? Huwag nawang mangyari. Amen? Kundi samantalahin natin habang ang biyaya ay sumasagana, kahit sa ating mga kahinaan, naroon ang kalakasan ng Panginoon. Ang biyaya niya ay tunay na pakasagana. Sabi nga kanina, mga batid, amen? Inaamin natin tayo mahina, naroon talaga ang kalakasan ng Panginoon. Pero kung di natin aaminin na tayo mahina, wala tayong magagawa. Walang sabi natin, walang puwang ang Diyos sa buhay mo. Pero lahat tayo umaamin, kailangan natin ng Panginoon. Amen? Kailangan natin lagi siya, kailangan natin siya sa bawat araw sa buhay natin. Purihin ng Diyos at salamat. Dito pa rin pamangkin ko. Alam nyo, last time na meron akong panalangin sa Panginoon, Panginoon, kami lang ba talaga ang maglilingkod sa iyo? Nanay ko, aking kapatid, na timinyang kahit minsan lang makita dahil busy sa trabaho.
Pero salamat sa Panginoon. Yung kuya ko naman, napasaway din. Pero may biyaya pa rin naman ng Panginoon. Let's pray for them, ating mga mahal sa buhay, na ang Diyos pang patuloy na gumawa. Ang tatay nito, yung pamangking ko na narito ngayon ay isang pasaway din. Problema yan ng nanay ko sa kanilang bahay pag nagiinuman doon dati. At pag pumupunta ako doon, ay naamin niya naman na nakakahiya yung kanyang ginagawa, na sila-sila ay nag-aaway doon. At makikita ng kapitbahay na magulo sila. Kung naalala nyo, nung andyan pa ako, binata pa ako, ay may mga nangyari dyan, alam niya ni Brother Joey. Dahil din sa mga kaguluhan. Sa akin kasi, ako yung taong tahimik at gusto kong tahimik din talaga. At pag may mga nararamdaman akong magulo ay talagang kumakabuga yung aking dibdib. Di ko minsan mapigilan that time. Minsan din sa mga kahinaan. Pero salamat sa Diyos na patuloy nagpapalakas sa atin. Sa mga dalangin ko, Lord, ang aking nanay ay mayroong edad na, pero pinapalakas pa rin ng Panginoon. May dahilan talaga, mga kapatid. May biyaya talaga ang Diyos. Yung mga naririnig nating salita na ipinapangaral dito, na ating naririnig, lalo na sa ating mga pastor, sa ating mga magulang, sa ating mga, di ba? Ay wag natin hayaan ng ating mga apo, yung mga ating mga anak ay mawalay sa presensya ng Diyos kung maaari. Ay patutuon natin ang biyayang ating tinanggap. Amen? Ang kaligtasan na ating tinanggap. At yan din ang utos ng Diyos sa ating mga unang magulang. Di ba? Pangaral ninyo sa iyong mga anak sa salit-saling lahi. Di ba? Huwag niyong pabayaan na dalhin lagi, ipaalala sa kanila. Huwag kalimutan ang iyong mga alituntunin. Laging ipalala sa kanila, sa inyong mga tahanan, sa mga kasambahay. At yan ang commandments ng ating Panginoon. Tunay napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Sabi ko nga, last time nung nakita ko itong magkapatid na to, parang imposible namang magpatuloy sa gawain itong mga to. Diba? Mas makikita pa natin yung mga talagang lumaki na sa gawain ng Panginoon, sa mga anak natin. Mas masasabi pa natin na walang imposible na sila ay magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Habang nakikita nila yung mga magulang nila naglilingkod sa Panginoon, ay nadadala rin sila. Huwag lang sanang madala, kundi mayroon rin kayong personal na karanasan sa paglilingkod sa amin. Sa paglilingkod sa Diyos. Hindi lang sa amin na kayo nangangapit ng inyong pananampalataya, kundi mismo sa Panginoon. May karanasan kayo sa inyong mga buhay kahit kayo mga bata pa. May biyayang Diyos sa buhay natin. So, isang araw na nakita ko sila last week, at naglipas ang panahon sa panalangin ko, parang Lord, napaka-imposible naman na tawagin mo itong mga Pero sabi ko, wala naman imposible sa'yo. Diba? Ganun tayo minsan eh. Diba? Minsan iniisip natin, pero andun pa rin yung isip natin, wala namang imposible talaga sa Panginoon. Diba? Minsan iniisip natin sa karanasan natin sa buhay, pag madilim na, marami tayong karanasan sa pagluha, sa mga pangangailangan. Minsan nakakalimutan na natin ng Panginoon, ng mga pangako ng Panginoon, di ba? At tayo nagmamakdol, nakatingin na lang tayo sa sarili natin, sa problema. At minsan hindi na natin naisip ang Panginoon. Dati napakasigla natin sa pagpupuri, sa pagsamba sa Panginoon. Pero nang tayo pinahintulutan ng Diyos, dumanas ng mga karamdaman, dumanas ng mga trials sa buhay natin, discouragement, hanggang sa malumbay tayo, lumuha tayo, at hindi natin makita yung mag-come to pass ang ating mga kahilingan, ating mga desire, ang ating mga pangangailangan. Then, minsan nalulugmok na tayo. At parang nawawalan na tayo ng pag-asa at nakakalimot na tayo sa mga biyaya ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Nung una. Ganyan ang tao. Ganyan tayo, mga kapatid. Amen? Ganyan ang tao, human, na talagang may mga kahinaan. Pag dumating ang mga pagsubok ay minsan nakakalimot tayo. Pero hayaan ninyo sa hapong ito, ipaalala muli ng Panginoon. Amen? Kaya communion natin, sa hapong ito, huwag niyong kalimutan. At sa communion ay laging naroon ang salita ng Diyos na
Habang ginagampanan natin ang mga bagay na ito ay remember me, sabi ng Panginoon. Alalahanin ninyo ako, sabi ng Panginoon. Amen? Dahil maraming ginawa, maraming benefits, maraming mabubuting gawa ang Diyos. Hallelujah, na ginawa niya sa buhay natin. At hayaan ninyo na mas malalim pa nating maunawaan mula sa ating mga kaluluwa kung ano ang ginawa ng Panginoon. Amen? Mas malalim pang pagpuri sa Panginoon mula sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa. Amen. Hindi lang emotion, mga kapatid, kundi mula sa ating mga kaluluwa. Dahil may ginawa ang Diyos sa buhay natin. First of all, sa ating mga kaluluwa. Amen. At yung mga nasa labas, I believe, all that is within me, sabi ni David, ay magpupuri pa rin sa Panginoon. Woo! Napakasarap yung pagsigaw na mula sa puso, mga batid. Parang nakakahawa ito, merong kapangyarihan. May blessing, may biyaya ang Diyos. Kaya dito sa ating binasa, sabi rito sa verse 1, Bless the Lord, O my soul. Sa ibang salin ay, at tuloy yung bless ay praise the Lord. Sa ibang salin ng Biblia. Praise the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Diba? Diba dapat mula sa ating mga kaluluwa ang pagpupuri sa Panginoon, mga kapatid? Mas malalim ang pinaghuhugutan. Minsan may mga hugot tayo eh. Sa buhay na ito, marami tayong hugot eh. Saan ba nanggagaling yun? Minsan sa ating mga puso mismo. Dahil sa ating mga karanasan, marami tayong hugot. At napapaiyak, napapaluha tayo. Diba? Pero hayaan ninyo, ang kagalakan natin sa wapong ito ay hugutin natin sa ating mga kaluluwa. Amen? Yung mga pagpapala na ating nararanasan ngayon ay hugutin natin mula sa ating mga kaluluwa. At ito ay, di ba, step by step, within, sa ating katawan, sa ating kalubloban. Nalala ko to yung mga pangaral ng ating mahal na Pastor Franco. Di ba, kalubloban, bituka, ano ba yung mga andun sa kalubloban natin? Lahat na, mamatin, ay magpuri sa Panginoon. Woo! Ano kayang mangyayari kung ang lahat na nasa atin ay magpupuri ng lubusan sa Panginoon? May mangyayaring kagalingan. May mangyayaring kapatawaran sa mga kasalanan. Hallelujah! You see, may blessing. Kung tayo una ng pinagpala ng Panginoon, ay ating ibigay ang lahat ng ito sa Panginoon sa mga sandaling ito. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. And I believe susunod na lamang ang mga bagay, mga kapatid. Amen? Ang ating pamagat sa hapong ito ay, hindi ko pala nasasabi. Yung kasunod, sabi rito, Bless the Lord, verse 2, O my soul, and forget not all His benefits. So, just simple, forget not all His benefits. Kunin na lang natin kung ano yung nakasulat. Nag-iisip ako ng ibang pamagat eh. Wala akong maisip. Then pag nag-search ka, napakarami palang nangaral nito. Isa-isayin mo. At marami ring sinasabi si AI sa mga bagay na ito kung ating mag-search tayo. So marami nang nangaral nito. And I believe marami nang nangaral sa dako natin, sa mga believers patungkol dito. So ang ating pamagat, forget not all His benefits. Ito ay isang pagtawag sa mga believers na ating alalahanin ang mga biyaya at pagpapala ng Diyos. Huwag nating kalimutan, mga kapatid. Amen po ba? At maging mapagpasalamat tayo sa lahat ng mga bagay. Amen? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, tayo mga tao talagang makakalimutin. Ako, makakalimutin ako, mga kapatid, kung hindi ko
Di ba? Maraming mga bagay akong nakakalimutan. Kaya sabi ko sa panalangin ko, kung hindi ang Espiritu ng Diyos magpapaalala sa akin sa aking mga binasa, sa aking mga pinag-aralan, ay hindi ko talaga magagawa, mga kapatid. Pero salamat sa biyaya ng Diyos, tayo tao talagang makakalimutin. Amen? At pag dumating yung mga trials, sabi ko nga kanina sa inyo, ay talagang tao ay madalas talagang maraming hugot. Unang-una sa kanilang mga sarili at nakakalimutan na nila, lalong-lalo na, unang-una, tayo mga believers na, ay dapat hindi natin makalimutan ng mga gawa ng Diyos sa buhay natin. May gawa ba ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid? At ito dapat ang mag-motivate o ito dapat ang magbigay sa atin ng kagalakan ng mas malalim pa na pagpupuri sa Panginoon. Yung mga gawa ng Diyos sa buhay natin na patuloy nating tinatamasa o patuloy natin, di ba? Ang nangyayari sa buhay natin, nakikita natin ang mga pagpapala ng Diyos na dumadaloy. Praise God. Hallelujah. Huwag natin kalimutan yan. In the first praise, talagang unang-una, pinagpala na tayo ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Nang tayo tumanggap sa Panginoon, wala pa tayo sa Panginoon, ay may mga pagpapala na ng Diyos na ililaan sa atin. Amen? Ang pag-iingat niya, nariyan niya, hindi pa tayo sumasampalataya. Ang Diyos na naghahanda ng lahat ng mga bagay. Nag-aayos ng lahat ng mga bagay. Malayo ka man, ay dinadala ka sa isang lugar na dapat mong kalagyan. Oh, napakainam ang biyaya ng Diyos, mga kapatid. Amen? Sino magkakakala na tayo magkita-kita rito? Mula sa silanganan, di ba? From west, from north, from, di ba? From the east. May kanta tayo niyan, di ba? They are coming from the east, west, north, south. Pero pinagtagpo-tagpo tayo ng biyaya ng ating Panginoon. Di ba? Napakabuti ng Panginoon. Ako, marami akong patutuo sa Panginoon patungkol dyan, mga kapatid. Okay, maaga pa naman. Andiyan pa ba kayo? Huwag niyo akong tutulugan, ha? At namnamin natin ang mga biyaya ng Diyos sa buhay natin, na napakabuti ng Diyos. Amen. Di alam na lahat na ilan pala kami magkakapatid. Panganay, babae. Pangalawa si Kuya Boyet. Ako, bunso. Pati Minyang pa pala. 5 pala kami. Actually, ay kami talagang di lumaki sa piling nila. Hiwa-hiwalay kami dati, mga maliliit pa kami. Dahil na rin sa hirap ng buhay, sa mga pangangailangan. Sa probinsya, mayroon kaming lola ron na nag-alaga sa amin, sa akin. Nagpaaral din hanggang high school. Tunay nakita kong biyaya ng Diyos, mga kapatid, dahil ang pag-iingat niya ay nariyan na napakabuti ng Diyos ang ating isahin ang mga gawa ng Diyos sa buhay natin. Talagang hindi matapos ang lahat. Magkukulang ang panahon, mga kapatid, sa mga gawa ng Diyos sa buhay natin. Di natin akalain ang ganito na napakasama natin kung tutuusin, kung titignan natin ang ating sarili. Kung nagtagal talaga ako sa probinsya, ay talagang malululong ako sa lahat ng mga, sabihin na natin, yung may mga sugarero, di ba? Maaari, paglangay mo, maging babaero ka pa. Di ba? Kung di magtatagal na biyaya ng Diyos, hindi ka iingatan ng lubos, di ba? Pero maraming karanasan yung mga una natin. Aking magulang, ganoon. Bago nila tinanggap ang Panginoon, aking tatay, may biyaya pa rin sa kanya. Diba? Naging babaero, sigurero, yan, problema ng aking nanay, aking tatay. Talagang talamak ang kanyang pagiging sugarero, mga batid. Hanggang sa mabenta niya lahat ng mga paari-arian na kanyang tinanggap. Kung hindi nangyari yun, wala kami ngayon dito. Dahil andun kami, marami kaming ari-arian. Diba? Lupa, mga binanta. At nangihinayang yung mga kamag-anak doon. Wala na kaming babalikan doon sa San Juan Abra. Naibenta na lahat ng mga ari-arian. Pero pinapabalik kami ron. Alam nyo ba yon? Ang nanay ko, pinapabalik din doon. Pero ang lahat ng nangyari yan, kundi sa biyaya ng Diyos, ay hindi tayo magiging ganito. Napakasama natin kung tutuusin. Pero tunay ang biyaya ng Diyos ay umabot sa atin.
Amen? And then, sabi nga, lagi natin sinasabi, hindi talaga tayo karapat-dapat. Pero anong nakita ng Diyos sa buhay natin? Anong pagmamahal ng Diyos na nasa Kanya upang mahalin tayo na napakasama, napakarumi? Amen? Walang may pagmamalaki sa mundong ito na hindi dapat alalahanin. Amen? Wala talaga, mga kapatid. Pero ang Diyos ang nagtaas sa atin. From a miry clay, sabi nga. From a pit, sa isang hukay, ay nakita tayo ng Panginoon. Tinaas tayo ng Panginoon. Inabot tayo ng Panginoon. With His mighty hand. Hallelujah. Ay Kanya tayong hinawakan, binangon. Oh, napakabuti ng Diyos, mga kapatid. That's why ngayon ay purihin ng Diyos sa Kanyang mga biyaya na ating tinatanggap sa buhay na ito, ang lahat ng Kanyang pinangyari sa buhay natin, ang lahat ng ito ay masasabi natin, in Christ alone. Amen. I boast in Christ alone. Amen. I give a great testimony in Christ alone sa biyaya niya sa buhay natin. At marami ng mga dalangin na tinugon ng Diyos. Hanggang ngayon, naghihintay ng mga dalangin na tutugunin ng Diyos. Maging sa mga pangangailangan, nariyan ng Diyos na hindi nagkulang. And I believe, hindi nagkukulang ang Diyos sa atin, mga kapatid. Siya ay laging mabiyaya sa atin. Okay. Forget not all His benefits, mga kapatid. Amen? Huwag tayo makalimot sa mga biyaya ng Diyos. Huwag tayo magkaroon ng ingratitude na kalagayan na hindi mapagpasalamat sa lahat ng ating mga tinatangkilik. Yun lang naman ang sikreto, di ba? Pag maging kontento tayo sa ating mga pangangailangan sa buhay na ito. Kung hindi pa binibigay ng Diyos, why not pasalamat pa rin tayo sa Panginoon, di ba? At paging kontento kung ano yung binigay ng Panginoon sa atin. Yun lang naman sikreto para maging masaya sa buhay na ito. At huwag maging karoon ng labis na kalungkutan, kalumbayan kung hindi natin natatanggap ang bagay na ating mga pangailangan. You see? Minsan may mga pangyayari sa buhay natin, lalo na sa mga tinawag ng Diyos, mga manggagawa ng Diyos. Minsan mayroon kang mga bagay na dapat talagang bibitawan at hindi gagawin, hindi bibigyan ng prioridad, igagraps ang lahat ng mga bagay. Dahil nakita mo mga pagkatawag mo. Di ba? Ganun ang mga manggagawa ng Diyos, mga tinawag ng Diyos sa lumang timan. Marami silang binitawan, marami silang dapat, di ba, i-give up sa Panginoon. Kahit nariyan ang opportunity ay i-give up pa rin nila dahil mas higit yung nakita nila. Amen? Mas higit yung nakita nila. Hindi mapapantayan ng anumang mga bagay. Like Moises, alam natin yan, ang kanyang istorya. Na magiging kasunod na Pharaoh, bakit anong pinili niya? Maghirap kasama ng kanyang bayan. You see? So may mga bagay na dapat i-give up. Hindi lahat ng bagay ay ating igagrabs. Kung alam mo, ating mga pagkatawag, di ba? Kung ito'y magpapalayo sa ating pananampalataya, mawawala ang ating kagalakan sa paglilingkod, why not? Iwan natin. At sundin natin kung ano yung pinapahayag ng Diyos sa buhay natin. Amen? Binibigay ng Diyos at ang Diyos ang bahala. Lagi natin sinasabi, ang Diyos ang bahala, di ba? Tunay, siya talagang bahala, mga kapatid. Kung ating susundin ang kanyang kalooban, unahin ang kanyang kaharian, ang lahat ng mga bagay ay susunod na lamang. Buhay ang Diyos, pinatunayan niya na yan sa atin. Amen? And why not? Ibigay natin sa Panginoon lahat ng ating mga pangangailangan. May magagawa ang Diyos sa lahat ng ito. Amen. Ang pagkalimot sa mga kabutihan ng Diyos, ang mga benefits na ibinigay niya sa atin ay isang malaking, sabihin ko, dakilang pagkakamali. Mga kapatid. Amen? Yung malilimutan natin, pag may mga maliliit lamang tayong problema, may mga karamdaman na ay nalilimutan na natin yung mga dakilang gawa ng Diyos nung una na ginawa niya sa buhay natin. Yan ang tendency ng tao. Kung walang pananampalataya, walang Panginoon sa buhay natin, yan talagang tendency. Makakalimutan natin yung mga unang gawa ng Diyos sa buhay natin at magrereklamo tayo, nawawala na yung pasasalamat sa puso natin. Diba? Pag nakikita natin mga kakulangan, nagrereklamo na tayo sa Panginoon. At yan, yung nangyari sa bayan ng Israel, na kinagalit ng Diyos. Maraming murmurings.
Madali silang makalimot sa mga gawa ng Diyos. You see? Mamaya isa-isahin natin. Ito, ibinigay ng Diyos sa puso ko. Last time na nakikinig ako ng mga pangaral ng ating mahal na pastor, meron siyang binanggit na ang bayan ng Israel ay talagang madalas makalimot sa mga gawa ng Diyos. You see? Nang si Moises nga nawala sa kanilang presensya nang umakyat ng bundok ng Sinai, 40 nights na nawala, ay nag-isip na sila at nakalimutan na nila ang Diyos nila na dakila na gumawa sa kanila. You see? Ganon ang tao, ganon tayo minsan, mga kapatid, ganon tayo, ang tao, makakalimutin sa mga biyaya, mga ginagawa ng Diyos. Pero wag nawang mangyari. Amen? Pag nakaranas na tayo ng mga panggigipit ng kaaway, wag nawang mangyari, kundi ipagtanggol pa natin ng lubos ang pananampalatayang ito na minsan na binigay sa atin once and for all. Amen? Hallelujah! Ipagtanggol natin, ipaglaban ang pananampalataya hanggang kamatayan. Magagawa ba natin yan, mga kapatid? And I believe, ang mga may original, sabihin na natin na pananampalataya, magagawa nila yan. Amen. Nakita na natin yan sa Hebrews, mga heroes of faith, na maging sa kamatayan ay pinagtanggol nila ang pananampalataya na kanilang tinanggap. Why? Bakit sinasabi ito ng Panginoon sa ating kalagitnaan? I believe marami pang lagi tayo naghihintay ng mga gawa ng Diyos. Mga dakilang bagay pa na gagawin ng Diyos. Marami tayong narinig ng mga pangangaral na may mga mahigit pang panggigipit ang kaaway sa huling panahon. Amen? Marami pang mangyayari, marami pang gagawin ng Diyos sa huling panahon ito habang napalapit ng palamit ang climax ng kanyang pagbabalik. Ay marami pang gagawin ng Diyos at patindi ng patindi ang mga gawa ng dyablo. Amen? Pahirap ng pahirap. Hallelujah, ang mundong ito. Sumisigaw na, di ba? Sumisigaw na ng, di ba, ng kahirapan. Patungo talaga doon ang mundo, corruption. You see? Hindi mapipigilan yan, mga kapatid. At marami pang gagawin ng kaaway sa mga hindi sasampalataya sa ating Panginoong Kristo Jesus. At tayo ng mga mananampalataya ay higit pang patuloy na pinapalaanan sa pamamagitan ng kanyang salita na maging matibay sa pananampalataya. Amen? Patuloy na manindigan sa pananampalatayang ito dahil hindi pa natin naranasan yung squeezing time na sinasabi na mangyayari. Na yung nating mga narinig noon, ng mga pangangaral pa, di ba? Na ipapadlak na yan ang simbahan, hindi na tayo makakadalo. At saan tayo magtitipon? Kung saan-saan bahay siguro, di ba? Mangyayari ulit ang panahon ng Acts. Bahay-bahay, amen? Nagko-communion, amen? May gawain, nagpupuri sa Panginoon. Pag pinadlak na ang mga gawain at ginigipit na tayo ng World Council of Churches, pag mangyayari na yan, mga kapatid, sabi rin ng mga pangangaral, di ba? And I believe, totoo ang salita ng Diyos. Laging may standard ang Diyos. Amen? Kung pataas ng pataas ang standard ng mga gawa ng kaaway sa ating panahon, and I believe, inahanda rin ng Diyos ang kanyang bride. Amen? Ang kanyang mga believers sa huling panahon ito na maging handa at maging matibay sa mananampalataya. At patuloy na lumago, grounded. Amen? Grounded in love. Grounded in faith and love. Patuloy na lumago. Upang pag dumating ang mga pagsubok na ito ay matayuan natin ng lubos, mga batid. And I believe yan ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin, mga batid. Amen? Kaya yung mga simpleng mga karamdaman, sabihin na natin, mga simpleng mga pangangailangan, ay subok na natin ang Panginoon, mga batid. Totoo ba yan, mga batid? Subok na natin ng Diyos na siya ay, hallelujah, buhay at walang imposible sa Panginoon. Amen and amen. You see? So, ang pagkalimot ay masasabi ko na isang dakilang pagkakamali kung ating makakalimutan ang mga biyaya ng Diyos. Na tayo sumampalataya na sa Panginoon ay pag dumating na mga trial sa buhay natin ay nakakalimutan na natin ang Panginoon.
wag nawang mangyari, mga kapatid. Ito'y, sabihin ko na, ay maghihila sa atin at ng lubos upang mawala ang ating kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil nakatuon na tayo sa pagmumukmuhok, nakatuon na tayo sa mga problema. Nakalimutan natin na mayroon pala tayong malaking Diyos. Amen? Mas malaki pa sa ating mga problema. Pag sinasabi natin, malaki ang problema natin, minsan nakakalimutan natin, mayroon palang mas malaking Diyos. Amen? Na nagmamay-ari ng lahat ng mga bagay na hindi magkasya sa sangkalangitan. No, may. Purihin ang Diyos. Pero yung hari ng mga hari na yan ay bumaba. Di ba? Upang katagpuin ang ating mga pangailangan. Sabi nga ni Paul, na ibigay niya nga ang kanyang bugtong na anak, gaano pa yung ating mga pangailangan sa buhay na ito. Amen? Just stay online, in the line sa mga salita ng Diyos. At maghintay sa kalooban ng Panginoon. Wait patiently. Bakit may sinulat ang salitang yan? Wait patiently. Kailangan talaga natin minsan ang maghintay ng may pagtitiis. Amen. Tulungan tayo ng Diyos. Dahil yan, ang Diyos natin, naghihintay pa rin hanggang ngayon, di ba? Dahil ang Diyos natin, lubos na mataisin. Long-suffering ang Diyos, naghihintay hanggang ngayon. Amen. Hanggang sa matipon niya ang kanyang mga bagay na dapat niyang tipunin na. Matipon niya sa pahanan ng ating Panginoong Kristo Jesus. At lahat magawa niya na ang kanyang mga lubos na plano sa buhay natin, mga kapatid. You see? So, ang pagkalimot, huwag nga naman magkaroon tayo ng spiritual na amnesia. Di ba? May mga karamdaman, yung may Alzheimer's. Di ba? Sakit yun na nakakalimot, mga Alzheimer's. So, ganun talaga ang tao. Maraming mga karamdaman, mga kapatid. Pero mamaya ay isa-isahin natin. Ang Diyos ay nagpapagaling ng mga karamdaman, mga kapatid. Both physically and spiritually, ang Diyos ay nagpapagaling ng mga diseases. And that's why sa simula pa lang, di ba? Sabi ni David, this is a Psalms of David. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Hindi lang kaluluwa, kundi ang lahat. Amen. Walang exempted sa bahagi ng ating kanawan. Lahat ay magpupuri sa Panginoon. Woo! Paano magpupuri yan kung may karamdaman? Di ba mahirap? Ako nga lamang, may iniinda dito sa kaliwang kamay ko dahil naitukod ko ito pag nababagsak ako sa motor, mga batid. At ininda ko yun ng ilang buwan. Pero ngayon, unti-unti binabalik ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Salamat sa kanyang pag-iingat. Salamat sa kagalingan. Marami tayong karanasan, mga batid. Amen? Sa mga pagpapagaling ng Diyos. And that's why huwag niyong kalimutan, still ang Diyos ay nagpapagaling. Pag may dumaluhong ng mga karamdaman, huwag niyong kalimutan, mayroon pa ring Diyos na nagpapagaling. Yun minsan ang kahinaan natin. Amen. Hallelujah. Imbes na tumawag tayo ng mga manggagawa, that's biblical, upang tayo ipanalangin, ay mas inuuna pa natin ang mag-alinlangan, matakot sa mga karamdaman. Pero sana loobin ng Diyos. Inspire tayo ng Diyos. Amen. Hallelujah! Hayaan natin ang Espiritu ng Diyos manguna sa lahat ng ating mga desisyon. Kung ang dapat nating gawin pag may mga karamdaman. Minsan yan ang kinakalungkot ko kahit sa aking tahanan. Di ba? Kinuha ang aking mga biyanan na may mga karamdaman na ospital. Hinihintay ko ang biyaya ng Diyos, ang pangungusap ng Diyos. Pero Lord, inintindi ko, kinakita ko ang biyaya pa rin ng Diyos na kumilos, mga batid. Naramdaman ko nang umakyat ako sa taas ng halos naghihirap ang aking binang lalaki. That time ay naramdaman ko yung panghihina sa aking katawan pagbaba ko. Parang naramdaman ko yung spirito na nagpapahirap sa mga karamdaman. Mga kapatid, ang karamdaman sa spirit, sa devil, na nagpapahirap sa atin. Amen.
Pero alam nyo ba, ang Diyos ay nagpapagaling sa panahon ni Branham. Almost wheelchair, almost thousands, 300 na cross-eyed ay pinagaling ng Diyos that time. Magagawa pa rin ng Diyos, I believe. Ang gagawin lang naman ng Diyos ay ipaalala ang mga kabutihan ng Diyos, ang kanyang mga salita, ang mga pangako ng Diyos. Alam niyo, si Branham, hindi naman siyang nagpapagaling. Inamin niya yan. Hindi ako ang nagpapagaling sa mga karamdaman. Ang Diyos ang nagpapagaling sa karamdaman. Ano lang ang kanyang ginagawa? Ipinapaalala niya sa kanila na manampalataya kayo sa salita ng Diyos. At once naramdaman niya ang pananampalatayang yan, sasabihin niya sa inyo, ikaw ay pinagaling ng Panginoon. Kahit napakalayo, mga kapatid, sa kanyang patutuo, napakalayo ng babaeng yun na may pananampalataya na kanyang naramdaman. Oh, may mga gagawa ng Diyos nakakaramdam ng same spirit na pananampalataya. Kaya kung di natin maramdaman, anong inspirasyon ng ating gagawin? Hindi dumulog, lumuhod, humingi ng habag sa Panginoon. You see? Di ba ang commission ng Panginoon kay Branham? Kung mapapaniwala mo sila na ikaw ay Diyos na nagpapagaling, di ba? Na ako ay Diyos na nagpapagaling, papakilala mo sa kanila. At sila ay sasampalataya sa mabagitan ng iyong salita. You see? May mangyaring kagalingan na ibibigay ng Diyos. And that's true. Hindi naman tayo papagalingin ng Diyos kung di tayo sasampalataya. Di ba? That's why si Branham kilala niya yung mga hindi sumasampalataya. Kahit napakaraming crowd, may mga pilay, may mga cancer, sari-saring mga karamdaman. Pero mga kapatid, He's the same yesterday, today, and forever. Okay. Mamaya ay isa-isa na, napunta na ako doon. Andito ko lang ako sa introduction eh. Okay. Nais ko lang buksan sa inyo na pakainam na huwag nating kalimutan ang mga salita ng Diyos kahit anong mangyari. Amen po ba, mga kapatid? Ito'y karanasan ko. I believe marami ka na kayong karanasan yan. Pag hindi pinangyayari ng Diyos ang inyong mga kahilingan, minsan, di ba, nagbumukmuk na tayo at minsan, kung maaari, magreklamo na tayo sa Diyos, marami na tayong pinapaalala sa Diyos. Pero wag nawang mangyari. Pero moment lang yon. At dahil buhay ang salita ng Diyos, makapangyarihan, meron na rito sa puso natin na laging nagsasabi, ang Diyos ay kaya niyang gawin. Walang imposible sa Diyos. That's why, di ba, bumabalik yung ating mga urirat na meron palang Diyos na ating sinampalatayan na nung una sa ating mga buhay, nawa hanggang ngayon ay hindi mawala yun, mga kapatid. Amen? Kundi magpatuloy ang mga karanasan natin sa Panginoon by and by habang tayo naghihintay sa Panginoon. Hallelujah. Forget not. Ito'y ibig sabihin, ito'y nagtatawag ng isang kaisipan na ating alalahanin ang katapatan ng Panginoon. Amen? Katapatan niya ngayon, noon, at sa darating. Forget not. Yun ang gustong ibigay na kaisipan, mga kapatid ng Diyos. Na ang Diyos ay tapat, lagi. Amen? Lagi natin inaawit ang kanyang kadakilaan, ang kanyang katapatan. Diba? Inawit natin kanina, dakilang katapatan ng Diyos sa ating mga unang magulang, noon, ngayon, at sa darating. Tunay na tapat ang Diyos. Huwag nating kalimutan yan, mga kapatid. Forget not. So, nagre-remind ang Diyos ng ganong mga bagay, ang katapatan ng Diyos, ang mga attributes ng Diyos. Huwag nating kalimutan, mga kapatid, na tunay, kaya niyang gawin. Dakilang Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Amen. Hindi katulad ng bayang Israel, katulad ng sinabi ko na sa inyo kanina na our fathers did not understand yung mga wonders na ginawa ng Diyos sa Egypt. Psalms 106, verse 7, then verse 21, kung yung babasahin, nandun yan.
They did not remember your many deeds of mercy, but provoke you at the sea, at the Red Sea. Nevertheless, He saved them for His name's sake, so that He might make His mighty power known. Hallelujah. Dito pa lamang ay makikita natin na ang bayan ng Israel, ang tao talaga ay makakalimutin. Kahit na ang Diyos ay napakarami ng wonders na ginawa ang Diyos sa kanila, sa kanilang harapan. Isipin nyo na lamang yan, di ba? Yung paghati na lamang ng dagat na pula, naeksaksihan nila mismo sa kanilang harapan. Hindi kaya mamamangha sa gawa ng Diyos, mga kapatid. Hindi kaya magtatanong, sino ang Diyos na ito? You see, na makapangyarihan sa lahat, na kayang hati ng dagat, na napakalawak, napakalayo. You see, anong bagay, anong klaseng ginawa ng Diyos sa bagay na yan, na hindi may paliwanag ng science. Hindi may paliwanag ng karunungan ng tao, ang mga gawa ng Diyos. Tunay dakila ang mga gawa ng Diyos. Mighty in power ang ating Diyos. Hallelujah. They did not remember your many deeds. Hallelujah. Of mercy, but provoke you at the Red Sea. You see? Kunting gutom lamang, di ba? Ay nagreklamo na sila. Kunting kauhawan lamang sa kanilang paglalakbay, nagreklamo na sila. You see? Tingnan ninyo ang karanasan ng bayan ng Israel. So, halo-halo, mixed multitude ang bayan ng Israel. So, nadadala yung mga sabihin na natin, totoong mga Israel na sumasampalataya sa Diyos. Dahil mixed multitude, siguro mas marami yung mga nag-aalinlangan. Mas marami yung mga nagre-reklamo pag wala nang makain. Dinala mo ba kami rito, Moises, upang patayin? You see? Ganun ang tao. Ganun ang taong ito. Sabihin natin, ang blessed na ito. Pero hayaan ninyo na sa mga sandaling ito, ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang mga salita. Amen? Sabi rito, nevertheless, it saved them for His name's sake. Dito ay pinapakita pa rin ang biyaya ng Diyos, ang kahabagan ng Diyos, mga kapatid, upang ipakita niya na siya ay makapangyarihan sa lahat. So, nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos, pero alam niyo, ang tao ay talagang makakalimutin pag dumating na mga hirap sa buhay. You see? Salamat tayo na talagang mabiyaya ang Diyos sa ating panahon. Hindi tayo pinagkukulang ng Diyos, mga batid. Pero sa isang banda ng ating pananampalataya, maaaring mayroong ganito sa atin, sa isang banda ng ating mga karanasan sa buhay. And that's why napakainam na huwag nating kalimutan ang mga pagpapala ng Diyos nung una na ginawa niya sa atin. Still now, may magagawa pa rin ang Diyos. Amen, sa ating mga buhay. Kung paano siya nagpagaling noon, still now, magpapagaling pa rin ang Panginoon sa atin. Okay, let's go on. Ang verse 1 ay nagpapakita ng pagtawag ng mas malalim na pagsamba sa Diyos. Tinatawag tayo ng Diyos ng mas malalim na pagtawag. Sabihin na natin, malalim na pagtawag to bless the Lord, to praise the Lord. Kaya nga napakainam, di ba? Bless the Lord, oh my soul. Ito'y nagpapakita ng isang malalim na pagsamba sa Diyos. Kung tunay na tayo may karanasan sa Panginoon, tinitignan ng Diyos, nais ng Diyos na mas malalim dapat ang ating pagsamba sa Panginoon mula sa ating mga puso. Not only just in emotion. Emotion is right. Kailangan natin yan. Amen? Kung wala tayong emotion, tayong mga patay. Pero kailangan natin ng emotion. Kung sinasabi ng awit minsan, di ba, ipalakpak ang mga kamay, umindak. Di ba? Isa, di naman tayo makaindak eh. Iwagayway ang mga kamay, pero minsan isa lang eh. Hindi pa nga maitaas minsan eh. Diba? So sa habong ito, mga kapatid, nagpapaalala ang Panginoon. It's an inner call of worship.
mula sa ating mga puso, mula sa ating kaluluwa. Kung totoo nga na may ginawa ang Diyos sa buhay natin, why not? Amen? Ubusin natin ang ating lakas sa pagsamba sa Panginoon. Ubusin natin ang ating mga pagsigaw sa pagsamba sa Diyos na buhay. Buhay ang Diyos ko! Hallelujah! Siya'y dakila at makapangyarihan. Hallelujah! So it's an inner call. Amen. Ito'y karanasan ni David. Deep calleth unto the deep. Sabi nga niya, di ba, naalala ko, meron pa ring response. Kahit gaano kalalim yan. Pag ang Diyos ay tumawag, kahit gaano kalalim yan, Diyos pa rin ang gagawa upang mayroong mag-response. Hallelujah, hallelujah. Ano yung nag-respond that time? It's, di ba, yung mula sa kailaliman, parang whirlwind, di ba, yung mga tornado, mula sa kailaliman, lumabas. Hallelujah. Sa calling ng Diyos. Deep calleth unto the deep. Praise God. Mayroon pa rin nagre-restan pag ang Diyos ang gumawa. Hindi mapipigilan. May ginawa bang Diyos sa buhay natin, mga kabataan? Tulungan tayo ng Diyos. Hindi ko naman kinukumpare ang mga dating mga gawa ng Diyos sa ngayon, di ba? But nice kong makita ninyo, ang Diyos ang hindi nagbabago sa kanyang mga gawa. Ang mga karanasan namin noon sa gawain ng Panginoon ay napakainam. I miss that isang sister na napakalaya niya mag-worship sa Panginoon. Halos lumabas ang uhog at luha sa pagpupuri sa Panginoon. I miss that. Isang kabataan. Minsan, meron ako nasiksiyan sa gawain ninyo Isang lalaki na napakalakas niyang magpuri. Pero nasaan na ngayon? Nang nagkatrabaho, na impluwensyahan sa mga spirits sa labas. Minsan, naging matigas ang ulo. Pero biyaya pa rin ng Diyos ay nariyan. Pero napakalakas magpuri sa Panginoon, mga gawain. Is that true? Or mula talaga sa puso yan? Nawa, mula sa ating mga kaluluwa. Huwag niyong pigilan, mga kabataan. Amen? Kung kinakailangan magpuri sa Panginoon, huwag niyong pigilan. Ma-inspire yung katabi ninyo. Minsan nakikinig ako, sino kaya yung sumisigaw na yon? Narinig ko pero hindi ko kilala. May mga anak ng Diyos, malakas magpuri sa Panginoon. Mga babae, mga kalalakihan, naghahanap ang Diyos na mula sa ating mga kaluluwa. Hallelujah! May magpupuri sa Diyos. May totoong karanasan sa Diyos. It's an inner call. Psalms 146, 1 and 2, sabi rito, praise ye the Lord, O my soul. While I live, will I praise the Lord. I will sing praises unto my God while I have my being. Amen, amen. Ito yung karanasan ni David, mga kapatid. Amen. Habang siya may buhay, magpupuri siya sa Panginoon. Amen. Brother Bear, habang may buhay, sasama pa yan sa masbate. Habang may lakas, magpupuri sa Panginoon. Maglilingkod sa Panginoon. Ito na ang buhay natin, mga kapatid. Bless the Lord, oh my soul. Dahil may ginawa ang Diyos sa inyong kaluluwa, hindi nyo mahindihan ang Diyos. Amen? Hindi nyo maintindihan ng Diyos sa kanyang mga gawa sa buhay natin. Psalms, ano yung binasa ko kanina? 104 verse 1. Bless the Lord, O my soul, O Lord, my God. You are very great. You are clothed with honor and majesty. Amen. Anong dahilan ng ating mga pagpupuri mula sa ating kaluluwa? Nakita natin ng Diyos, amen? Siya ay, di ba, sabi rito, clothed
with honor and majesty. Amen. Dapat makilala natin ang Diyos natin ay ganon. Amen. Makita natin, ma-reveal sa atin. Hindi lang siya banal na Diyos to. Diyos natin ay banal na dapat bigyan ng reverence. And He is also clothed in majesty, karangalan. Amen? May karangalan ng Diyos na dapat natin ibigay ang karangalan sa Kanya. Sa lahat ng mga bagay, dahil tayo lilikha niya, talagang hanapan tayo ng karangalan niya. His pleasure, hallelujah, kagalakan niya, ay mabigyan siya ng karangalan sa buhay natin. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! It's an inner call to praise. Ito'y karanasan ni David, mga kapatid. Kaya nga mula sa kanyang kaluluwa ay minagnify niya ang Diyos. Mula sa kanyang spirito, nagalak siya, mga kapatid. In God, my Savior. Hallelujah. My soul doth magnify the Lord, and my spirit rejoice in my God, my Savior. Actually, itong ating sinasabi sa inyo, ito'y karanasan, I think, naalala ko, si Mary. Nung nagtagpo sila ni Elizabeth, mga kapatid. That time, in Luke, yung makikita yan, mga kapatid. Dahil sa kagalakan ni Mary, that time na nag-prophecy, kumilos ang spirito kay Elizabeth yata yon, na nangusap patungkol sa kanya, na siya'y mapalad sa lahat ng mga babae. In that Luke, I think, in Luke chapter 1, 46-47, nandun yan. At ito yung nasabi niya, dahil sa kanyang kababaan, naging karapat-dapat siya, kahit mababa siya, ay binigyan siya ng pansin ng Diyos. Siya yung naging mapalad na babae that time, upang iluwal ang sanggol, the Son of God. Hallelujah. And that's why, ang sabi ni Mary that time, sabi niya, my soul doth magnify the Lord, and my spirit rejoice in my God, my Savior. For He regarded my low estate. Amen? He regarded His low, kahit mababa siya, ay tinaas siya ng Panginoon. Ito'y biyaya ng Diyos. Di ba karanasan natin yan? Napakababa natin. Wala tayong kabuluhan. Pero inabot tayo ng biyaya ng Diyos. Ano ang gagawin natin? Let's magnify the Lord. Hallelujah. Hayaan ninyo ang ating mga espiritu ay magalak sa Diyos. Dahil sa kalagayan na ito. Amen. Oh, anong kagalakan? Anong bagay na sabihin na natin kauhawan sa Diyos na kaya kanyang linagay sa ating kapatid na si David that time sa ating Diyos na mabuhay. Yung babasahin ng kanyang mga sinulat, di ba? Meron siyang sinulat, as the deer pants upon the water, so my soul thirsteth upon thee, O Lord. Di ba? Ganun si David. Kauhaw sa Diyos dahil alam niya, may karanasan siya sa Diyos na kasama niya ang Diyos, mga kapatid. And that's why, ang pagpapala ng Diyos ay nasa Kanya. Ang biyaya ng Diyos ay nasa Kanya. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. So, ibig sabihin, hindi lang ating kaluluwa, kundi ang lahat sa atin ay hayaan natin magpuri sa Panginoon. Amen po ba? That's an inner call ng pag-worship sa mga sandaling ito. Mas malalim na pagsamba, mamatid. Magsisimula sa ating mga kaluluwa. Praise God. Hindi lang maganda yung mga nakikita natin ngayon sa mga social media, di ba? Sa mga gawain minsan. Yung tumatalon sa pagpupuri sa Panginoon. Then, aakyat sa mga upuan. Apakan ng mga pulpito, hindi na naman tama yun. Ibang spirito na yan, mawatid. God, yung kagalakan nila magpuri sa Panginoon, di ba? Pero yung wala nang kaayusan, di ba? Mabalibag na yung mga bangko dyan. Yung magtamblim-tanglim, sino ba yung nag-preach na nangaral? Nagtatambling na nagpipreach? Mga kapatid, galing sa ano? Oo, nakita ninyo. Hindi na yan spirito ng Diyos, mga kapatid. Sa devil.
Wala nang kaayusan. Ang Espiritu ng Diyos ay maayos, mga kapatid. Hindi magkikreate ng hindi maayos na kalagayan. Amen? At makukumpuse ang lahat ng mga tao. Meron akong napanood pa na isang, sabihin na natin, isang mga ngaral din, na napakarami niyang pinapangaralan, di ba? Yung laging nakaputi siya maputi na rin ang buhok. Alam niyo yan. Pag isang ganyan na lamang niya, ay talagang nagtutumbahan yung mga tao. Ikwentuhan ko lang muna, baka makatulog kayo Di ba, nagtutumbahan yung mga tao. Meron ding mga gumagaya niyan sa ibang mga talaga naman, grabe, isang ganun lang. Pero sa panahon ni Brother Branham, walang ganyan. Nangihina pa nga si Brother Branham sa almost napakatagal na kanyang healing crusades. Talagang manghihina siya. Nawawalan siya ng lakas, mga batid. Sipin ninyo, thousands of people na kanyang healing crusades. Napakarami. Oh my! Tapos ngayon, may mga nakikita tayo. Naalala ko tuloy yung mga sinasabi noon na si Branham nakakabasa ng mga ng isip ng tao. Alam niya kung saan sila nanggaling, sa lugar, alam niya kung saan sila nanggaling. Ginaya yan. 'Di ba, ng mga sa ibang panahon na siguro nagkaroon sila ng idea, kinakausap na nila yung siyempre yung andun na tao. Alam na niya mismo kung saan nakatira yan. So hindi natin ma-impersonate ang Diyos, mga kapatid. Meron talagang original at meron mga peke sa ating panahon, mga pagkilos ng Diyos. Sa panahon ni Brother Branham, sa original na pagkilos ng Diyos, that's why namangha ang lahat dahil ito'y pagtawag ng Diyos sa kanyang panahon. Hallelujah. And I believe, ulitin ito ng Diyos sa kanyang bride. As a whole bride, ang acts ay mangyayari muli na sa kanilang, di ba? Ang makakaramdaman. Oh my! Glory to Jesus. Totoo ang pagkilos ng Diyos. Buhay ang Diyos, mga kapatid. That's why bigay niya sa atin ang alaala na ang Diyos ay hindi nagbabago. Yung gawa niya noon na hindi niya makakalimutan, mangyayari pa rin ngayon. Kaya niya pa rin gawin, and greater than this shall ye do. Amen. Sa panahon ni Jesus, nakita niya si Philip sa ilalim ng puno. Sabi ng Panginoon, maniniwala ka ba ngayon sa akin dahil nakita kita? Sa malayo pa lang, nakilala na kita. Sabi ng Panginoon, greater than this shall you do. Amen. Oh my! Ito'y pangako ng Panginoon, mga kapatid. Pinapaalala ng Diyos, huwag tayong makalimot. Maraming dakilang gawa ang Diyos. Marami pang gagawin ng Diyos. Ano ang ating ginagawa? Nasaan ngayon ang pananampalataya natin? Kasama ako, lahat tayo. Ang Diyos ay nagtatanong. You see? Anong stages, nang nangyari sa ating pananampalataya ngayon? Kayo, sa inyong sarili, nakakaalam. Ako, alam ko, kayo, alam ninyo sa inyong sarili. Nasaan ang bride ngayon? Ang salita ng ba ng Diyos ay puli gumagawa sa kalagitnaan ng kanyang bride. You see? Nais ng Diyos ipalaala ngayon, may gagawin ng Diyos sa mga dakilang bagay. Kung paano siyang gumawa noon, kaya niyang gawin ngayon sa ating panahon. Dahil hindi siya nagbabagong Diyos, mga kapatid. Just hold on, be patient. Hintayin ang kalooban ng Diyos. Amen. Maging mababa sa harapan ng presensya ng Diyos. Hintayin ang pagkilos at paggawa ng Diyos sa ating mga buhay. Okay, saan na ba ako? So, all that is within me, hindi lang sa ating mga kaluluwa, kundi lahat, kailangan magpuri sa Panginoon. Our words, our minds, our desire, our strength, our soul, kanina, di ba? Serve the Lord with gladness.
Amen? Paglingkuran natin ng Diyos ng buong kalakasan, buong kaluluwa, buong puso. Buong puso. Paano, Panginoon? Paano kita paglilingkuran ng ganito kung maraming mga hadlang sa buhay ko? Paano, Panginoon? Marami pang, di ba? Sa ating mga karanasan, busy sa trabaho. Paano kita lubos na mapaglilingkuran, Panginoon? Paano ko may bibigay ang tamang paglilingkod, pagsamba sa iyo, Diyos? Maraming mga pagkakataon, nakakalimutan ka namin. Amen? Sa mga prayer pa lang, just pa-prayer natin, wala pa yatang 1 minuto. Alala ko tuloy, minsan paalala, no? Pag manalangin tayo ay parang, wag naman yung talang nagpipreach na tayo, parang tagal. Parang tagal ng panalangin. Pag leading ng Espiritu ng Panginoon ay, I believe, kaya niya ang kontrolin ng oras. Smooth ang paggawa ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Malaya ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Okay? Kaya lahat sa atin, within me, siyempre, hindi lang mga material natin. Isama natin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Siyempre, yung tithes and offering natin, isama natin yan. Material yan, di ba? Isang pagsamba sa Diyos yan. Kalakasan natin. Ang lahat sa buhay natin, mga kapatid. Ano man nating tinatangkilik sa Panginoon, all that is within me, ay bigay natin ang honor and glory. Amen? Sa ating Diyos na buhay. Huwag tayong magtitipid, huwag tayong magkakaroon ng string attached. Huwag na huwag mangyari, mga kapatid. Huwag tayo nagbibigay, huwag na huwag magkaroon ng konting-konti man lang na pag-aalinlangan. Tulungan tayo ng Diyos. Amen? Maging malaya tayo. And I believe, maging malaya rin ng Diyos na magbubuhos ng kanyang mga pagpapala sa atin, mga kapatid. Oh, napakainam na palala ng Diyos. Amen? Wala na sanang string attached. Okay? Sa lahat ng mga bagay na ito. Kung meron tayong di maunawaan, ayan natin, hilingin natin sa Panginoon, Lord, paunawa mo sa akin. At may biyayang Diyos na ito ay ipapaunawa sa atin. Okay, communion pala natin ngayon. Ang oras ay hindi magpapahintulot. Dito pa lang ako sa, okay, within me. Okay, punta na tayo sa number 2. Forget not all His benefits. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Verse 2. Ito'y pangalawang pagtawag ng Diyos, I believe, kung yung makikita sa chapter na ito, sa bawat isa sa atin, and sa kuman na ating naririnig, ito'y nagkukuman ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay nagkukuman ngayon. Na huwag nating kalimutan ang mga biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba, mapatid? Nariyan pa ba kayo? Dahil tayo tense talaga na tayo makalimot sa ilang mga bagay sa buhay natin, sa mga gawa ng Diyos. But wag natin hayaan na mangyari ito, mapatid, sa buhay natin. Kundi makultivate yung sa inner natin, ang gawa ng Diyos ay wag matabunan ng lahat ng mga bagay sa buhay na ito. And I believe andyan pa rin yan, mga kapatid. Dahil ito'y seed, ito'y binhi na nasa ating mga puso. Hindi ito matatabunan ng anumang mga bagay na circumstances sa buhay natin. That's why nagtatagumpay tayo, di ba? Dahil sabi natin, mahina tayo, andyan ang biyaya ng Diyos. Yan ang gawa ng salita ng Diyos sa buhay natin. Salita ng binhi sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa. Sumisibol. Amen? Lumalago ang binhi. Lumalaki ang binhi. Hindi na, di ba? Hindi na makapagkakaila. 7 months? Nag-isip tuloy kami. Praise God. Slip of the tongue. 7 weeks lang pala. Okay. Alam mo, Barsam, wala ka yata doon nung nagpunta ako nung Barcholo that time na may meeting tayo doon. Nung nakita ko pagpasok ko, nakita ko si Sister Mau, parang malaki ang tiyan. Kaya sabi ko, Sam, Sister, parang buntis ka. Parang ganun yung pagkasabi ko noon eh.
Pero hindi niya pa alam that time na buntis yata siya. Actually, Sister Amaw. Ayun pala, buntis na pala siya. Parang na ano lang ako, nalimpungatan. Parang, pagtingin ko sa kanya, parang buntis siya that time. Totoo pala yun. Nagkataon lang kaya, mga kapatid. Alam nyo, marami akong patotoong ganyan. Ewan ko, isang gift ng Panginoon na binigay sa akin. Minsan, wala pa ako sa Panginoon, ay may kahit naka-meditate ako or natutulog or something, ay nakikita ko yung isang banda na nangyayari. Sabi ko, Lord, ibalik mo sana yung ganong mga bagay sa buhay ko. Kinauhawan ko ang mga paggawa ng Diyos. Oh my. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Tayo magpatuloy. Okay. Hindi ko na banggitin ang lahat. Forget not all His benefits. Sinabi ko sa inyo kanina, ang bayan ng Israel ay talagang makakalimutin sa mga gawa ng Diyos. Sa Psalm 78, magbukas lang ako ng ilang verse para patunayan ko sa inyo na ang bayan ng Israel talagang makakalimutin 78 verse 10 and 11, pakipos lamang ng Psalms. Okay? Bilisan na natin dahil ang oras na hindi na magpapaintulot pala. Napapatagal na rin ako. Okay, sabi rito. Verse 10, they kept not the covenant of God and refused to walk in His law and forgot His works and His wonders that He had showed them. Marvelous things did He in the sight of the fathers, in the land of Egypt, in the field of Zoan. So maraming ginawa ang Diyos sa kanila. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina. Hindi na natin babalikan. Pero totoo, Psalms sa verse 41 and 42, inulit-ulit dito. They remember not His hand, nor the day when He delivered them from the enemy. How He had wrought His signs in Egypt and His wonders in the field of Zoan. So makikita natin na talagang bayan ng Israel ay madaling makalimot sa mga dakilang gawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. 106 ng Psalms, samantalahin na natin ang mga pagkakataon. Nais kong ipakita sa inyo na ang bayan ng Israel ay totoong makakalimutin, mga kapatid. 106, verse 7. Our fathers understood not. Hindi nila na pag-unawa. Oh my. Sana mapag-unawa natin ang mga gawa ng Diyos sa buhay natin. Thy wonders in Egypt, they remembered not the multitude of thy mercies. Oh, di ba? Napaka-lawak pala ng habag ng awa ng Panginoon, pero nakalimutan pa rin nila, mga kapatid. But provoke him at the sea, even at the Red Sea. Nevertheless, save them for His name's sake. Ito yung binasa ko sa inyo kanina. That He might make His mighty power made known. Naulit lang pala, mga kapatid. Praise God, praise God. 21 and 22, inulit dito ulit. Sabi, they forgot God, their Savior. Mga kapatid, makakalimutan ba natin ang nagligtas sa atin? Tingnan ninyo, ang bayan ng Israel, linigtas na sila, pero nakalimutan pa rin nila. Hallelujah! Huwag nang mangyari sa buhay natin na makalimutan natin ang nagligtas sa atin. They forgot their Savior which has done great things in Egypt, wondrous works in the land of Ham, and terrible things by the Red Sea. Oh my! Parang wala na akong masabi kundi human, makakalimutin. Sana hindi tayo ganun, mga kapatid. Hayaan natin ang Espiritu ng Diyos ang patuloy na magpapaalala sa atin sa mga bagay na hindi natin kayang alalahanin, mga kapatid. Amen? Praise God. At magpakita. Yan ang gawa ng Espiritu sa buhay natin. Okay. So, ang Diyos ay nais niyang alalahanin ang lahat ng benefits na ito.
Siyempre, ang ating Panginoon, ang linigtas tayo, maraming ginawa ang Diyos sa buhay natin, pamagitan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Huwag natin kalimutan, mga kapatid. So, isa-isahin natin ang mga benefits at tayo magtatapos. Hindi ko na pakakatagalin to dahil ang oras hindi na magtatagal din, mga kapatid. Do not forget all His benefits. Okay? Who forgives all your sins or all thine iniquities. So, ang Diyos ay nagpapatawad ng kasalanan, mga kapatid. Amen po ba? Lahat tayo nagkasala, come short of the glory of God. Lahat ay nagsilayo sa Panginoon. Amen? Going astray like a sheep. Lahat tayo lumayo sa Diyos. Lahat ay nagkasala. Katulad tayo, sabi ni Paul sa Romans chapter 3, katulad tayo ng isang sepulchre. Diba? Tayo lahat ay patay. Patay sa kasalanan. Amen? Praise God, tayo nalayo sa Diyos, sa Kanyang kaluwalhatian. But praise to God, amen. Mayroon palang Diyos na nagpapatawad sa atin. Ito'y karanasan ni David sa kanyang panahon. Marami siyang karanasan kung paano siya pinatawad. Yung kanyang talagang kasalanan, di ba? Nagkasala siya kay Bathsheba. That moment, nangusap ang propeta ng Diyos sa kanya, kunentuhan pa siya kung anong gagawin sa nagkasala na yun, di ba? Nagkunentuhan pa siya, yung mayaman na yun, ay kumuha pa sa kapitbahay niya. Napakarami na nga niyang alaga, kumuha pa sa kapitbahay. Nung gaano kasamang hari ito. Sabi ni Nathan ba yun? So, anong dapat natin gawin sa haring ito, sa gumawa nito? Sabi, dapat mamatay. Hinatulan niya yung sarili niya. So David may karanasan. Pero that moment, mga kapatid, nang humingi si David, hallelujah, ng kapatawaran at habag sa Diyos, pinatawad siya ng Diyos. Glory to Jesus. So ang Diyos ay mapagpatawad na Diyos. Psalms 32 verse 1 hanggang 5 andun yan. 51, 1-3. Sa 2 Samuel, mababasa natin yung nangyari sa kanya, 12-13. Hallelujah! Sa panahon ni Jesus, ang Panginoon ay nagpapatawad siya mismo. Thy sins are forgiven. Matthew chapter 9, andun yun. Hallelujah! Nang linapit sa kanyang may karamdaman na palsy. Imbis na sabihin niya, ikaw ay pinagaling. Anong sinabi ng Panginoon? Ang kasalanan mo ay pinatawad ngayon. Ang Diyos ay nagpapatawad. Si Jesus ay nagpapatawad ng kasalanan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Ephesians chapter 1 verse 7, sabi ron, in whom, makipos na lamang para mabilis, hindi ko na babasahin lahat ng mga verse dahil kulang ang oras. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sin, according to the riches of His grace. Amen. Purihin ang Panginoon sa kanyang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Amen. Mabiyaya ang Diyos, mga kapatid. Amen. Dahil sa kanyang biyaya. Amen. Sa pamagitan ng pagtubos sa atin sa kanyang banal na dugo. Amen and amen. Okay. I believe ang pagpapatawad ay napakahalaga. Sabi ko rin ang pagpapatawad, sabihin na natin sa kung wala ito ay hindi natin makakamit ang mga blessings ng Diyos in the first place. Kaya inuna ang forgiveness. Amen? Dahil kung walang pagpapatawad ng ating mga kasalanan, makasalanan pa rin tayo. Amen? Ang mga blessings na inanda ng Diyos, hindi natin matatanggap. So, sabi ko, forgiveness, it's a foundation ng blessing ng Diyos. Amen. Kaya napakahalaga ang pagpapatawad. Kaya napakahalaga na huwag tayo magkimkim. Amen? Na hindi tayo nagpapatawad. Baka mahadlangan, hindi lang baka, kundi mahadlangan ang mga blessing ng Diyos. Forgiveness, hallelujah. I believe ito ay foundation upang matanggap natin ang mga blessing pang mga naghihintay sa atin, ang mga benefits na naghihintay sa atin.
Amen. That's why pinatawad tayo ng Diyos. Amen. Gumawa siya ng daan sa buhay natin upang matanggap natin ang mga blessing na naghihintay sa atin in heavenly places. Amen. Tayo lubos na pinagpala ng Panginoon through Him, through Jesus Christ our Lord. Maraming mga bagay na nakahanda na blessing para sa atin. Okay, so ang Diyos ay nagpapatawad. Number 2, hindi ko na pakalawakin pa. Who heals all your diseases. So ang Diyos ay nagpapagaling ng mga karamdaman. Sino sumasampalataya sa hapong ito? Wala lang ibang desire ang Diyos kundi tayo nasa maayos na kalagayan. Amen? Kaya nga tayo pinatawad. Then ngayon ay tayo'y Kanyang pinagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Who heals all your diseases. Di ba may awit tayo? Salita yan din ng Panginoon. I am the God that healeth thee. Amen? I am the God. So ang Diyos, nais niya ang kanyang mga anak ay makita na malusog. Amen? Walang karamdaman, maayos. Yang ating Diyos, ang Ama natin na mabuti sa lahat. Amen. God desires to see ang kanyang mga anak, hallelujah, ay pinagaling sa lahat ng mga karamdaman. Maging spiritually in the first place, hallelujah, physically, all diseases. Amen. Pinadala niya ang kanyang salita upang tayo ay pagalingin sa lahat ng ating mga kasalanan. He sent His word. Amen? He sent His word. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo Jesus, hindi lang pinatawad, kundi pinagaling tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. At pinagaling sa ating mga karamdaman. Amen. Okay, maraming verse. Exodus chapter 15, verse 26. Diyan makikita natin ang Diyos ay talagang, ang Diyos ay manggagamot. 15 verse 26, paki-post lang saglit, basahin natin. And said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, I will do which is right in His sight, and will give ear of His commandments, and will keep His statutes. I will put none of these things, these diseases upon you, which I have brought upon the Egyptian, for I am the Lord that healeth thee. Amen. Totoo ang salita ng Diyos. Sumasampalataya ba ang lahat, mga batid? Maging si David may karanasan, Psalms 30 verse 2, 38 verse 1, andun yan. Sa panahon ni Jesus, marami siyang pinagaling ng mga karamdaman. Tunay ang Panginoon ay nagmamahal at nagpapagaling ng mga karamdaman. Amen. Sa panahon ni Branham, pinatunayan niya muli. Hindi nagbabago ang Panginoong Kristo Jesus. Siya ay nagpagaling na may mga karamdaman. All the diseases. Amen. So hindi nagbabago ang Diyos, mga kapatid. Pinatutuo ko na sa inyo kanina kung paano sa ministry ng ating kapatid Branham. The same yesterday, today, and forever. May gagawin muli ang Diyos sa ating panahon. Amen. All the diseases. Kahit anong sabihin natin, tawag dyan, cancer man yan, tuberculosis man yan, ano mga bagay na tawag nila sa mga karamdaman. Sabi ng ating kapatid, di ba, demons, basahin nyo ang kanyang pangangaral sa demonology, ang tawag niya lang dyan ay mga espiritu ng demonyo. Amen, mga germs, yung patay na cells, doon sila pumapasok, mga kapatid, ang espiritu ng kaaway. At doon nabubuhay ang espiritu ng kaaway. Mapasok sa katawan ng tao. Oh, my. Isa-isahin natin ang gawa ng Diyos, mga kapatid. Sumasampalataya ba kayo ng Diyos ay nagpapagaling? That's all. Ang Diyos ay nagpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Okay? Hindi ko na makatagalin. Number 3, who redeems your life from destructions. God redeems. Amen? The Lord rescue us. Ibig sabihin, amen? From the miry clay, from the deep. Karanasan ni David, karanasan ng mga propeta, sa malalim na hukay, merong kamay, merong nagtubos sa kanila.
ang bayan ng Israel may nagtubos sa kanila sa lusak ng kahirapan. Amen? Naglabas sa kanila sa kanilang Ehipto. May nagtubos sa kanila ang Diyos na mayaman. Nagtubos sa kanila. Ginamit si Moises upang sila ilabas. Amen. Exodus. Praise God. Sino na ang tinubos ng Panginoon? I believe lahat tayo may karanasan ng tinanggap natin ng ating Panginoong Kristo Jesus. Okay? So, saan tayo tinubos? Sa kamatayan. From destruction. And destructions ay signifies kamatayan. Amen? At nakapasok ang kamatayan sa mamagitan ng isa at sa mamagitan din ng isa ay nakapasok ang buhay na walang hanggan. Buhay. Amen? Sa pagsuway ng isa, praise God, ay nakapasok ang kamatayan. Pero sa isa, sa katwiran ng isa, amen, nabuhay ang lahat. Amen? Sa katwiran ng isa, sa mamagitan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ginapin niya ang kamatayan, mga kapatid. That's why nasa Kanya ang susi ng kamatayan. Praise God. Purihin ang Panginoon sa Kanyang mga gawa sa buhay natin. Amen. Salamat sa Kanyang pagtutubos sa buhay natin. Kung wala ang Kanyang biyaya. Amen. Tunay mahabagin ng Diyos, mayaman ng Diyos. Minsan kung pag-uusapan ng redeeming, kailangan ng isang price. And that's why si Jesus, ang pagtubos sa atin, may price. Amen? We are bought with a price. Ang kanyang banal na dugo ay hindi mababayaran ng anumang kayamanan sa mundong ito. Mayaman ang Diyos natin na nagtubos sa atin. Like sa panahon ni Boaz and Ruth, ang kinakailangan magtubos ng lupa ay mayaman. Amen. Yung mga nasanlang mga lupa na hindi na nila kayang tubusin. Salamat, mayroong mayaman na Boaz na kanilang kamag-anak. Hallelujah. Kinsman Redeemer. Glory to Jesus. Jesus Christ is our kinsman Redeemer. Thank God. Number 4. Who crowns you with loving kindness and tender mercies. Amen. Thy loving kindness is better than life. Amen? Salita yan ng Panginoon sa Song of Solomon. Nandun niya tayo, mga kapatid. Ano pang hahanapin natin kundi ang pag-ibig ng Diyos? Ang lahat, ang sumasakop sa lahat ng mga bagay. Pag-ibig ng Diyos. Amen? Siya ang pumuputong. Amen? Ibang putong ng salibutan. It's better ang putong ng Diyos na kanyang linaan sa atin pag tayo nagtagumpay. James 1 verse 12, sabi ron, pakipos lamang. Tayo malapit na magtapos. Tapusin ko lang ito, mapatid. Tayo magmamadali. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love Him. Amen. Promise to them that love Him. Sino nagmamahal sa Panginoon sa hapong ito? Siya ang unang nagmahal sa atin, mga kapatid. So may pangako ang Panginoon. Kung tayo magtatagumpay, mga kapatid, may crown of life na naghihintay sa atin. 1 Peter chapter 5, verse 12. Okay. 1 Peter chapter 5. Tama ba? Verse 4 pala, verse 4. 5 verse 4. And when the chief shepherd, 1 Peter, verse 4. Tama ba ako? 5 verse 4. You shall receive the crown of glory that faded not away. So, iba yung akin na sa isip eh. Okay, pero andyan yung crown of glory, di ba? That faded not away. Okay, let's go on. Number 5, na mga benefits ng Panginoon. Who satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like eagles. Sino ang satisfy sa ating mga buhay ngayon, mga kapatid? Taas ang kamay. Sino ang satisfy sa mga benefits ng Panginoon sa buhay natin? Sa ating mga pagkain, sa araw-araw, sino ang satisfy? Everybody say, praise the Lord! Woo! Totoo yan, mga kapatid, ang Diyos ang nagsasatisfy ng ating mga buhay. Amen?
Yung ating mga tinatangkilik ngayon sa buhay natin, I believe satisfies tayo. Amen po ba? Every good gift and perfect gift that comes from above. Di ba? Galing ito sa Diyos, mga kapatid. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of lights. James chapter 1, verse 7. Amen. Sa 1 Timothy chapter 6, verse 17, andun din, God giveth us, di ba? Yung mga bagay nating tinatangkilik ngayon, siya yung nagbigay, richly, na nagbigay sa atin. Na ina-enjoy natin ngayon. So mayroon nagbigay, ang Diyos ang nagbigay. Ang Diyos ang nagsatisfy sa atin. Amen. Na mabubuting gawa, mabubuting bagay ng Diyos. Maging yung ating mga kinakain ngayon, busog tayo sa biyaya ng Diyos. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi tayo ng limos. Totoo yan. Karanasan ni David, hindi ng limos. Amen. Tunay, mercy and goodness, praise God, shall follow them. Amen. Purihin ang Panginoon, ating palakpakan ng Diyos na patuloy na nagkakaloob ng mga mabubuting bagay sa buhay natin upang ang ating kabataan ay mabago na katulad ng isang agila. Yun ako nagbukas ng ilang verses patungkol sa satisfies, mga kapatid, para ang ating oras ay hindi na rin magpapaintulot. Like eagles, ay nare-renewed. Thank God, merong renewing ng ating kalakasan. Sino nagpapanibagong lakas sa mga sandaling ito? Salamat sa kalakasan, Panginoon. Amen! Like eagles. Hallelujah! Alam niyo ba, ang agila sa kanilang 40s na kanilang taon ay sabi rito, eagles in 40s face a painful 5-month rebirth. It's a process to renew their strength. They fly to the mountain sa mga bricks, their beam against the rocks. Kinukuskus nila yung kanilang mga bricks, mga batid, dahil nagpapalit. And they plucks and out of their talons, yung claw nila, ay talagang nagpapalit din ito, mga batid. Nagpapanibagong lakas talaga ang agila. And old feathers to regrow new ones, allowing them to live for another 30 years. Pero painful ang kanilang pagpapanibagong lakas. Sino mga agila ngayon sa hapong ito? Meron tayong mother eagle na nagmamalasakit sa atin. God stirreth her nest. Sabi nga doon, di ba? Ang Diyos na dakilang agila na patuloy na nagkakanlong sa atin, nag-iingat sa atin, mga kapatid, kung paano ang mga agilang baby eagle ay tinuturuan ng dakilang agila, ang kanilang nanay na agila. Ganun tayo, tinuturuan tayo. Till now, painful man ang pagpapanibagong lakas. Marami tayong karanasan, di ba? Mga kapatid, pero be patient. They that wait upon the Lord. Amen? Sabi nga rito, Isaiah 40, 30 hanggang 31, basahin natin at tayo magtatapos. Praise God. Painful ang process ng agila, mga kapatid, kung paano sila magpapanibagong lakas. Maraming bagay na dapat tanggalin, mawala. Kung kinakailangan ikuskus sa bundok, sa mamalaking mga bato upang matanggal yung mga nagpapanibago. Napakasakit nun. Kaya marami tayong karanasan minsan na masakit sa buhay natin. Amen po ba, mga kapatid? Pero huwag kayong mag-alala. Anariyan pa rin ang ating dakilang agila sa atin. Sabi rito, Isaiah 40, pakipause. Mong tatanggalin, brother, para matapos na tayo. But they that wait, sa 30 muna, meron bang sinabi dyan sa 30? Pakipause ang 30. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. So makikita natin, mga kapatid, maging mga kabataan, sinisimbolo ng kalakasan. Amen po ba? Mga kabataan, sinisimbolo ng kalakasan, pero sila'y manghihina. Young men, sinisimbolo ng talagang kapangyarihan, sabihin na natin, but they shall utterly fall. Amen.
Sa huling panahon ito, padadanas yan ng Diyos, mga kapatid. Men's heart are failing. Manghihina ang lahat. Manghihimagod ang lahat. Matatakot ang lahat. They shall utterly fall. Mawawala ang kanilang mga pag-asa. Mawawala ang lahat ng kanilang mga, sabi na lang, pinagmamalaki isang araw. Darating yan. Pero sabi rito, verse 31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Amen. Sinong sumasampalataya na palalakasin tayo ng Panginoon? Bakit may mga panghihina ang mga naghihintay sa buong kalupaan, pero salamat sa mga naghihintay sa Diyos. Sino naghihintay sa ating Panginoon? Ito ang ating pag-asa ngayon. Amen. Meron siyang panghako. Siya'y babalik. Amen. Pinaghanda na tayo. 2,000 years past. Amen. Matagal ng panahon na naghanda ang Panginoon sa atin. Hanggang ngayon nagtitiis siya. Amen. I believe tapos na yung kanyang pinaghanda. Isang araw tayo kukunin na ng ating Panginoon. Oh, glory to Jesus! Hallelujah! Bago mangyari yon, ipaparanas muna niya ang isang malakas na kapangyarihan. Sabihin na natin, kalakasan na nagmumula sa ating Diyos na buhay. Amen. They shall mount up with wings as eagles. Oh my! Hallelujah! Ang mga agila na umaibabaw sa mga bagyo. Yan ang karanasan ng mga anak ng Diyos sa huling panahon ito. Umiibabaw sa lahat ng kalamidad. Umiibabaw sa lahat ng mga circumstances sa buhay na ito. Umiibabaw sa lahat ng mga karamdaman na laganap ngayon. Umiibabaw sa lahat ng mga calamities na nangyayari ngayon. Amen? Yan ang mga anak ng Diyos. They shall run and not be weary. They shall walk and not be faint. Oh my, salamat sa pangako mo, Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Oh, glory. Palapakan natin ang Panginoon, mabatid. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa iyong dakilang pangakong ito, Panginoon. Kami maghihintay. That wait upon the Lord. So wait patiently, mapatihin. Bama't ang ating mga katawan ay pahina na ng pahina, sabi ni Paul, but the inward man is renewed day by day. Oh, glory to God! Glory to God! Oh, Panginoon, salamat. Minsan di ko na kayang humakbang patungo sa iyong gawain, pero mayroon palang kalakasan na inilaan ng Diyos. Amen. Minsan di ko na kayang kalumbayan, pero meron palang linahan na kalakasan ng Diyos, mga kapatid. Day by day, hallelujah! From glory to glory, from strength to strength, from grace to grace, hallelujah, ay kanyang ipinaparanas. That is why huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Amen, may biyayang Diyos sa ating huling panahon. Hindi niya tayo papabayaan ng lubos. May kapangyarihan, may kalakasan, may kaluwalhatian na naghihintay sa kanyang bride sa huling panahon ito. Hindi ako mag-alala. Ang Diyos ang gagawa ng lahat ng mga bagay. Ang gagawin natin magpaubaya. Wait patiently. Amen. Hintayin natin ang Diyos. Amen. 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 Hallelujah. Ibigay pagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng mga bagay. Amen and amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Now, kung paano natin hindi makalimutan ang mga biyayang ito ng Panginoon ay napakaraming paraan kung paano sinabi ng Diyos sa bayan ng Israel na only watch yourself and keep guard over your soul so that you do not forget the things which your eyes have seen, so they do not depart from your heart all the days of your heart, of your life. Deuteronomy, andun yan, 8:11, 4:9, 6:12, hindi na natin mabasahin. Kung paano natin hindi makakalimutan ang mga gawa ng Diyos, sabi rito, only watch yourselves. Amen? Take heed to yourselves, in King James Version. Take heed. So, talagang pumipigil talaga ang ating mga katawan, mga kapatid.
ang katawan na ito. So what's Amen? Pag nararamdaman na natin, nakakalimutan na natin ang biyaya ng Diyos, pag tayo mga pinagpala na, di ba, nakalimutan na nila ang Diyos. Yan ang bayan ng Israel, di ba? Nang sila'y pinagpari, may mga pagkakataon ng ganon. May salita ang Diyos na ganon. At may paalala rin ang Diyos ng ganon. Pag kayo pinagpala na sa inyong, ng pinagdalhan sa inyo ng Diyos, sa lupain, ay huwag niyong kalimutan ng Diyos na nagpala sa inyo. I-honor niyo siya, sambahin niyo siya. Amen? Ang iyong puso ay bantayan ninyo na huwag magkulang magkasala sa Diyos na buhay. Sambahin niyo ang nag-iisang Diyos, huwag niyo siyang makalimutan. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos. Pag kayo'y pinagpala na ng Diyos. Ibig sabihin, may pagpapala talagang nakalaan ng Diyos. Nang dinala sila sa promised land, nagpaalala pa rin ng Diyos sa kanila. Only, amen? Take heed to yourselves. Take heed to your heart. Amen? Amen? Bantayan niyo ang iyong mga puso. Amen? Na huwag matabunan ng mga bagay sa buhay na ito. Amen? Keep guard. Bantayan ninyo ang inyong mga kaluluwa na huwag niyong makalimutan ang mga mabubuting gawa ng Diyos. Bantayan ninyo sa inyong mga mata. Amen. Tingnan ninyo ang mga gawa ng Diyos. Mabuti ang Diyos. Dakila ang Diyos. Huwag itong mahiwalay sa inyong mga mata. Ipangaral ninyo sa inyong mga mahal sa buhay. Ipakita ninyo mga mabuting gawa. Amen. Sa inyong mga mahal sa buhay. All the days of your life. Amen. Amen and amen. Sabi ni David, Psalms 116, 12 hanggang 14, for the last, basahin natin ito. At tayo magtatapos. 116 verse 12 hanggang 14. What shall I do to repay the Lord for all His benefits? Anong gagawin natin? Verse, next. Tayo magtatapos. I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Huwag niyong kalilimutan ang iyong kaligtasan, mga kapatid. Amen? Huwag niyong kalilimutan na tumawag lagi sa ating Diyos. Verse, last verse. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of His people. Amen. Huwag niyong kalilimutan yan. Minsan meron tayong mga pinangako sa Panginoon, mga kapatid. Huwag niyong kalilimutan, gawin natin ang mga bagay na ito, mga kapatid. Amen? Ipakita natin sa biyaya ng Diyos na kaya natin gawin ang lahat ng ating mga pinangako sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang Panginoon. To God all be the glory and honor and praise. So, huwag natin kalimutan, mga kapatid, ang mga biyaya ng Diyos. Lagi tayong magpasalamat sa lahat ng mga bagay. Ang gratitude spirit ay huwag nawang mawalis sa atin. Amen? Yung ingratitude ay i-combat natin ito. Sawayin natin ito kung minsan, mga kapatid. Amen? Pag nagkakaroon na mga bagay na sabihin na natin, nagpa-pressure sa atin, huwag natin kalimutan ng Panginoon. Mag-take action tayo. Gawin natin. Amen. I-recognize natin ang biyayang ito na napakayaman sa buhay natin. Ang mga pagpapala na Kanyang ibinigay sa atin. God bless you all. God bless you all.